Ano nga ba ang mga money traps na pwedeng umubos sa pera mo? Ang ibig kong sabihin sa mga money traps ay yung mga gastos na pwedeng magpaulit-ulit na kukuha ng pera sa'yo o kaya naman mga mistake na magtutulak sa'yo para mangutang at harangan ang daan mo patungong financial freedom. Kaya sa video na ito, narito ang ilang money traps na hangga't maaari ay iwasan mo. Una ay ang high maintenance partner. Isa ito sa magpapahirap sa'yo kung patuloy mo susustentuhan ang mamahaling lifestyle ng partner mo. Of course, gusto mo maging supportive na partner, pero sa huli, ito ang magpapalubog sa iyo dahil ini-spoil mo ang partner mo. Although tama lang naman na gastusan mo ang napili mong partner sa buhay, pero wag naman to the point na uubusin mo ang oras mo, kakatrabaho, para lang masustentuhan ng expensive lifestyle niya. Humanap ka ng partner na kaparehas ng financial vision mo at goal at hindi yung nandyan lang para magpa-cute at ubusin ang pera mo. Ang pangalawa ay makisabay sa trip ng mga kaibigan mo. Di mo naman kailangan palagi makisabay sa trip ng mga kaibigan mo. Huwag mong pilitin ang sarili mong mag-bar hopping at makipag-inuman hanggang umaga just to win friends and influence people. Need mong maging realistic sa income mo. Okay lang na sumali sa mga kasiyahan kasi part yan ng buhay, pero wag naman to the point na uubusin mo ang budget mo. Ang pangatlo ay ang pagbibigay ng short-term needs ng mga anak mo. Ang mga anak natin ay lagi may gusto yan. Gusto ng bagong phone, gusto ng bagong laruan, at gusto ng mga bagong sapatos, at may mga bagay na di naman talaga natin afford. At kung kukulitin ka nila para sa mga yan, then you really have to learn how to say no, kaysa naman ma-pressure ka sa pangungulit nila. Kasi as a family, dapat i-consider mo rin yung budget ng buong pamilya kabilang na yung pagkakaroon ng emergency fund at college fund nila. Ang pagkakaroon ng long-term financial security ay mas mabuti para sa mga anak mo kaysa naman sa bagong PS4. Ang pang-apat ay take now, bayad later plan. Nagkalat ngayon yung ganitong uri ng promo. Gusto mo ng bagong LED TV o sopa pero wala kang pera? Well, may paraan para makuha mo ang mga gusto mo. Ito yung tinatawag na take now, bayad later plan. Ginagawa ito para yung mga simpleng purchase mo ay ma-convert into long-term payments, usually 12 to 36 months. Sino ba naman kasi ang may ayaw ng zero down payment? Yun nga lang, once na nakalimutan mo o di mo na kayang bayaran yung mga items na kinuha mo, ay papatungan ka ng papatungan ng mga napakalaking interest at late payment fees. Kadalasan ay mas malaki pa yung babayaran mong interest compare sa kung binili mo na lang yung item ng cash. Pero kung di mo talaga maiwasang kumuha ng mga items sa ganitong paraan, be sure na magtabi ka agad ng pera para mabayaran mo ito bago dumating ang due date. Panglima ay risk-free trials. Kadalasan ang mga company ay nag-eengganyo na mag-sign up ka sa mga risk-free trials o 100% money-back guarantee. Nagsisimula ang trial period kapag nailagay mo na yung debit o credit card number mo. Ang susi kasi sa trap na ito ay kapag nakalimutan mong i-cancel yung service ay automatic na magdededuct ito sa account mo kahit di mo naman ito ginagamit. Ito ang kadalasang nangyayari sa karamihan ng tao na nag-sign up sa mga trials na ito. Kaya para sa akin, stay away from risk-free trials. Ang pang-anim ay investment scams. Minsan sa buhay natin ay gusto natin magkaroon ng sariling investment. Maraming Pilipino ang gustong kumita ng pera, yun nga lang ang gusto nila ay walang risk. Then may darating sa buhay nila na offer na parang too good to be true at nangyayari ito kapag may kakilala ka o may nakita kang post sa social media ng mga investment advice at nag-o-offer ito ng 10% in return. Magkakaroon ka tuloy ng feeling of FOMO o fear of missing out na maganda ang offer na ito. Huwag kang mahulog sa scam na ito kasi panigurado ay uubusin lang nito ang pera mo. Maging mapanuri at palagi mag-research at magtanong bago mo ibigay ang perang pinaghirapan mo. Ang pangpito ay ang pagkakaroon ng credit card. Alam niyo naman na fan ako ng pagkakaroon ng credit card pero minsan din ako nahulog sa trap na ito. Dahil na rin sa napaka-convenient na gamitin ito ay kadalasan ay di mo napapansin na lumalaki na pala ang gastos mo. Tapos pagdating ng bank statement mo, dahil sa laki ng utang mo ay di mo ito kayang bayaran ng buo kaya yung minimum payment na lang muna ang babayaran mo at yung matitira mong balance ay magkakaroon ng interest na dapat mo ring bayaran. Then sa susunod na buwan ay madadagdagan uli yung balance mo at minimum payment na naman yung babayaran mo. Di mapuputol ang cycle na ito unless babayaran mo ng buo yung balance mo. Para sa akin, ang credit card ay para sa mga emergency purposes lamang at ang sale ay di isang emergency. Use your credit card wisely. Ang pangwalo ay ang pagsanla ng ATM card.
Para sa akin ay malaking problema ito. Uso ito sa mga empleyado na minimum wage earner lang. Ganito ang nangyayari kapag sinanla mo ang ATM card mo. Ibibigay mo yung ATM card mo at yung PIN number mo, then pagdating ng sweldo, yung pinagsanlaan mo mismo ang mag-withdraw ng pera mo sa ATM kasabay ng 10% na interest nito. Okay, given na di nga maganda ang pagkakaroon ng credit card, pero at least ay may benefits ito tulad ng mga points. Unlike ng pagsanla ng ATM, nakukunin kagad dito ang pera mo pagkasweldo mo. At hindi ka makakaahon sa trap na ito unless ikaw mismo ang titigil sa pagsanla. Ang pangsyam ay iwasan ang lifestyle inflation. Di porke tumaas ang posisyon mo sa company o lumaki ang sweldo mo ay dapat i-upgrade mo na rin ang lifestyle mo. Di naman porke nakita mo yung kapitbahay mo o katrabaho mo na may bagong sasakyan o may bagong cellphone ay dapat ay mayroon ka na rin. May iba't iba tayong sitwasyon at financial responsibilities sa buhay. Siguro yung ka-office mate mo ay single at walang anak kaya afford niya yung ganitong lifestyle. Huwag kang mahulog sa trap na ito. May iwasan mo ito sa pamamagitan ng paggasto sa mga bagay na kailangan mo at hindi sa mga bagay na gusto mo. Mas gugustuhin ko pa mapunta ang pera ko sa savings at investments ko kaysa naman sa mga bagay na di na ako interesado bago ko pa matapos bayaran ang mga ito. Ang pangsampu ay walang ipon. Mga biglaang gastos na kahit gaano pa ito kaliit ay madalas na nagtutulak sa atin para umutang. Kaya importante na mag-ipon dahil di mo alam kung kailan magkakaroon ng biglaang gastos at dahil wala kang pera nakatabi ay mapipilitan kang umutang ng pera sa iba kahit gaano pa kataas ang interest nito para lang masolusyonan ang problema mo. Ang pang-11 ay ang pagsimula ng isang business na di mo naiintindihan. Marami ang pinabagsak na money trap na ito. Yung tipo magsisimula ka ng isang business dahil lang sa nakita mo na ginagawa ito ng iba o dahil ito ang passion mo sa buhay. Again, walang pakialam ang mga tao sa passion mo unless may nasolusyonan kang problema. Hindi porket successful yung business ventures ng kaibigan mo o ng kapitbahay mo ay gagayahin mo na rin ito. Ang dami kong nakausap na nagsimula ng business at inubos ang lahat ng ipon para makapagpatayo ng magandang kainan o bumili ng mga product pero di naman nila maibenta. Isa pang reason na naging money trap ito dahil nagsimula sila ng business na nakarely lamang sa ibang tao o sa business partner nila. For example nito ay yung kamag-anak ko na nagsimula siya ng isang talyer ng sasakyan, siya ang gagastos ng lahat ng kailangan para masimulan ng business at yung business partner niya naman ang mekaniko at siya ang gagawa. Since di naman maalam yung kamag-anak ko sa paggawa ng sasakyan, ay nakarely lang siya sa business partner niya. Sa simula ay maayos sila until may di sila napagkasunduan. Umalis yung business partner niya at naiwan siya nagbabayad lahat ng inutang niya para masimulan ang business. At dahil nga sa di siya maalam o marunong magmekaniko, ay naisipan niya na lang na isara ang talyer. Kaya sa mga gusto magtayo ng isang business, panoorin niyo muna yung video ko tungkol sa Sense Business Commandments para naman sa effective business strategy at iiwan ko yung link sa description ng videong ito. Ang pang-12 ay ang pagsusugal. Para sa akin, wala na mas lalala pa kaysa sa pagsusugal bilang isang money trap. Uubusin talaga nito ang pera mo kasi nagbibigay ito ng short-term pleasure na nakadepende sa swerte. Let me explain. Kunwari ay nanalo ka sa sugal like 2 beses sa tongits, pakiramdam mo ay swerte ka kaya patuloy ka pa rin sa pagtaya at kadalasan ay lalakihan mo pa ito. Kaso bigla kang natalo, pero sa halip na tumigil ka dahil na rin sa pagkatalo mo, ay pilit mo ngayong hahabulin ang perang nawala sa iyo at patuloy ka pa rin sa pagtaya. Until maubusan ka ng pera at umutang ka para lang sa pag-asang manalo at mabawi ang perang nawala sa iyo. Kaya para sa akin ay umiwas ka na lang sa sugal. Ayan ang mga money traps na dapat mong iwasan. Ikaw ba, aling mga money traps ang umuubos sa pera mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.